Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na nasa western section nga po ng Palawan sa may Puerto Princesa, Palawan. Asahan nga po natin na posibleng makaranas ng mga isolated rain shower dito nga po sa Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, dahil po yan sa extension ng kaulapan nitong low pressure area. Hanggang sa ngayon naman po, ayon sa European Center, mababa naman po ang tsansa niyan, bagyo. At meron naman po tayong umiiral na north-easterly surface wind flow na nakakaapekto nga po yan. Dito nga sa may parte ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, at asahan naman natin dito sa may Metro Manila yung localized thunderstorm at yung extension po ng kaulapan nitong low pressure area. At dito nga po mapapansin natin na posibleng makaranas ng mga pulo-pulong pag-ulan. At patuloy naman po magiging maganda ang lagay ng panahon, pero bukas asahan po natin sa hapon may mga pag-ulan pa rin po sa may parte ng Metro Manila, Bicol Region, Visayas at maging sa parte ng Mindanao. Dito nga po makikita po natin dito sa ating animation na hanggang mamaya nga po meron mga posibleng mahina at katamtamang pag-ulan, pero halos malaking bahagi ng bansa ay magiging magandang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng kinabukasan ng umaga, magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon, pero pagdating nga po na ng tanghali, magkakaroon na nga po tayong mga pag-ulan dito nga sa may parte ng Southern Luzon, sa may Visayas, Palawan, magkakaroon ng mga mahina at katamtamang pag-ulan, maging dito nga po sa may parte ng halos buong Mindanao. At pagdating naman ng alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy nga posibleng makaranas pa rin ng mga pag-ulan itong mga nabanggit na lugar. Pagdating naman ng alas 4 ng hapon bukas, makikita natin magkakaroon ng mga pag-ulan dito sa may Luzon, sa may parte ng Metro Manila, Bicol Region, Mindoro Provinces, dito po sa may Visayas, dito po sa eastern section ng Visayas at halos buong Mindanao. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, may mga pag-ulan pa rin po tayo mararanasan. At pagdating naman po ng alas 6 hanggang alas 7, unti-unti na nga pong mawawala yung mga pag-ulan. Posible nga po nating asahan yung mga makakapal na ulap na merong paminsan-minsan may pagbugso ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa advanced weather forecast, mapapansin nga po natin na ito nga pong low pressure area ay lalabas po yan ng Philippine Area of Responsibility at hindi po yan magiging bagyo. At patuloy lamang po yan na magdadala ng mga katamtamang pag-ulan sa western section ng bansa. At pagdating nga po ng October 14, dito mapapansin po natin, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. At pagdating naman po ng October 15, mapapansin nyo nga po yung low pressure area ay nasa parte na ng Vietnam at meron pong pag-ulan niya na magiging dulot dito nga sa may parte ng Palawan. Mapapansin nyo naman po yung pagbugso ng northeast monsoon. Pagdating naman ng October 16, dito nga po mapapansin nyo po na magiging maganda pa rin ang lagay ng panahon. At pagdating po ng October 17, meron po tayong mga isolated rain shower at wala po tayong minomonitor na posibleng bagyo. At pagdating naman po ng October 18, mapapansin nyo nga po magkakaroon po tayo dito nung possible magkakaroon tayo nitong cold front na posibleng magpaulan po yan dito sa may Luzon. Pagdating naman po ng October 19, dito po by October 19 may mga pag-ulan sa may Palawan at sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng October 20, mapapansin nyo nga po yung easterlies naman po ang umiiral sa ating bansa at posible nga po makaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan, lalo nga po pagdating ng hapon dito sa may Bicol Region, Visayas at maging sa Mindanao. Magkakaroon pa rin po tayo ng possible low pressure area pero mababa naman ang chance niyan na maging bagyo as of now. At pagdating naman ng October 21,
may mga mahihinang pag-ulan pa rin po tayong posibleng maranasan. Pagdating naman po ng October 22, mapapansin nyo po lalakas po yung pagbugso ng northeast monsoon. Dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon hanggang dito nga po sa may central Luzon, posibleng umabot yan. At ito nga po yung low pressure area ay nasa eastern section po yan ng Surigao. Sa ngayon nga po, mababa naman ang chance niya na maging isang ganap na bagyo. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. At malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Sa ngayon nga po, wala tayong posibleng bagyong iminomonitor na posibleng pumasok sa ating bansa, pero may mga possible low pressure area na posible pa rin nating i-monitor sa mga susunod na araw kung ano pa nga ba yung mga posibilidad na magiging senaryo nito. Sa ngayon nga po, bagamat wala po tayong mga bagyo na nakikita na posibleng mabuo at pumasok sa bansa, posible naman tayo makaranas pa rin ng mga pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan para sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.